everyone! Welcome to my channel. For today, ang share ko po sa inyo ay tips para hindi mahirapang mag-labor at manganak. Disclaimer lang po, no, hindi po ako doctor, hindi rin po ako midwife, hindi po ako expert sa bagay na to. Lahat po ng share ko sa inyo ay based po sa experience ko. Naisip ko pong i-share tong topic na to kasi nung buntis po ako noon is naghahanap po ako ng paraan para hindi mahirapang mag-labor at manganak. Nung time po kasi na yon is may mga naririnig po akong kwento na nahirapan silang mag-labor at manganak. So kapag naririnig ko yung mga yon is kinakabahan ako, natatakot ako, baka mamaya matulad ako sa kanila. So nag-search po ako ng tips para hindi mahirapang mag-labor at manganak at makapag-normal delivery. Alam ko po yung pakiramdam, yung takot at kaba na nararamdaman ng mga mami ngayon dyan, especially sa mga mami na malapit ng manganak, yung mga kabuanan na nila. Since pinagdaanan ko po siya, kaya gusto ko pong i-share kung ano po yung mga ginawa ko nung buntis ako noon hanggang sa manganak ako. Para po makatulong sa mga mami na tulad ko, especially po sa mga first time mami. Pag buntis po tayo, ang una po nating mararamdaman is masaya tayo, excited. Pero at the same time, yung happiness at excitement natin is may halong takot at kaba. Lalo na kapag maririnig natin yung kwento ng mga kakilala natin na nahirapan mag-labor at manganak. And sabi nga nila, kapag manganganak ka daw, yung isang paa mo is nasa hukay na. Ganon po kahirap manganak. So saludo po ako sa mga mami na tulad ko. Nakaka-proud, ang strong po natin. So syempre kapag ganun po yung mga maririnig mo, mga nahirapang mag-labor, manganak, tapos sasabihin pa na kapag manganganak ka, yung isang paa mo nasa kabilang hukay na, parang kakabahan ka talaga, matatakot ka. Kaya ang una ko pong mapapayo ay kontrolin po natin yung emosyon natin. Sabi po kasi, kung ano raw po yung iniisip natin is yun daw po yung susundin ng katawan natin. Kaya kapag naisip tayo ng hindi maganda, yung magiging outcome is hindi rin maganda. Sabi nga, garbage in, garbage out. Kapag nangibabaw po sa atin yung takot, kaba, syempre hindi na po tayo makapag-isip ng maayos dahil ang nasa isip natin is mahirap, natatakot na tayo. So, kapag hindi po tayo nakapag-isip ng maayos, yung katawan natin is hindi rin po makapag-focus. So, hindi po natin alam kung ano yung gagawin, hindi po tayo makagalaw ng maayos dahil hindi po tayo nakapag-isip ng maayos. So, dapat po, ang mangibabaw sa atin is yung happiness and excitement natin. Isipin po natin yung labor, yung panganak, is oras lang yan. Ang kapalit po nun is makikita natin si baby, mahawakan po natin siya, mayayakap natin siya, and makakasama na po natin siya. So, ang isipin po natin is yung kagustuhan natin na makasama si baby. Kapag manganganak na po tayo, is isipin natin na gusto na natin makita si baby, gusto na natin siyang makasama. Isipin po natin, kaya po natin. Isipin natin, kakayanin natin para kay baby. And then second, have regular check-up and take vitamins. Sa check-up po kasi is doon po mamamonitor yung pagbubuntis natin. And then may mga laboratory test din pong ginagawa. So sa check-up is malalaman po doon kung may possible reason ba para hindi po tayo makapag-normal delivery. Para at least diba habang maaga pa is maagapan. For example is sa ultrasound, makita doon yung position ni baby. For example, ang position niya is breech. Kapag breech po, is hindi ka po makapag-normal delivery. So, ang bagsak po nun is cesarean. Pero may way po para mapaikot yung breech na baby habang maaga pa. And then, may mga laboratory test din po para makita kung may UTI ka or gestational diabetes, tapos iba pa. Importante po yung check-up para maagapan po yung mga komplikasyon sa pagbubuntis kung sakali mang meron. And then, take vitamins din po. Usually po, ang binibigay kapag buntis ka is folic acid. Yung folic acid is nakakatulong po yun para maiwasan yung problema sa brain and spinal
cord development ni baby. And then, calcium. Calcium po is good po siya for teeth and bones. Kapag buntis daw po, is bumababa daw po yung calcium natin. So, important rin yung calcium. And then, ferrosulfate. Ferrosulfate is anti-anemia po siya. And then, kung sakali po na kabuanan na natin and close pa po yung cervix natin, during check-up is resetahan din po tayo ng evening primrose. Yung evening primrose is nakakatulong po yun na magpalambot ng cervix. So, nakakatulong siya para mapa-open yung cervix natin and makapag-normal delivery tayo. And then, next is proper diet. So, kumain po tayo ng healthy foods. Kailangan po healthy yung kinakain natin kasi kailangan po natin ng lakas kapag manganganak na tayo. Especially po kapag iire. So, kailangan po talaga natin ng maraming lakas. Importante po na masustansya yung mga kinakain natin. More fruits and vegetables po tayo. And kumain din po tayo ng mga pagkain na mayaman sa folic acid, calcium, protina, iron, vitamin C, and vitamin D. And pagtungtong po natin ng 3rd trimester is mag-start na po tayong mag-diet. So, magbawas na po tayo ng pagkain. Bawasan po natin yung rice. Alam ko po na minsan may times na nahirapan tayong mag-control ng pagkain dahil pinagdaanan ko din po yun, especially po kay Kuya Bray. So, natuto po talaga ako doon kay Kuya Bray kasi si Kuya Bray is nahirapan po talaga akong mag-control. Kaya nung kay Chloe is talagang nag-control po ako. Nag-start po ako ng tumungtong na akong 3rd trimester. Paunti-unti po. May times po na may cravings tayo and okay lang po yun. Pwede naman po tayong kumain ng cravings natin. Basta konti lang, basta matikman natin siya. And then, pour water po para hindi tayo masyadong magutom. And yung water din po kasi is nakakatulong po siya na maiwasan yung UTI. Kapag buntis po kasi, is prone po sa UTI ang buntis. And pag nagka-UTI po tayo, hindi lang po tayo ang kawawa, pati rin po si baby. So, importante po na minom pa tayo ng maraming tubig. Ako po noon is may tumbler ako. And yung tumbler ko, lagi po siya sa tabi ko and lagi po akong umiinom. Aside po sa maiwasan nun yung UTI, is maiwasan din po natin yung ibang complication na dulot ng dehydration. And then, pineapple po. Nung ako po nun is kumain ako ng pineapple, yung mismong prutas, and pineapple juice. Sa pineapple juice po, ang na-recommend po sa akin is yung unsweetened. So, wag po tayo masyado sa sweets pag buntis dahil prone po tayo sa gestational diabetes and malakas rin po siyang magpalaki ng baby. So, pag lumaki po yung babies, mahirapan po tayong makapag-normal delivery. Sabi po kasi, yung pineapple daw po is meron daw po siyang enzyme na tinatawag na bromelain. Hindi ko po alam kung tama yung pronunciation ko. Pero yung enzyme daw po na yon is nakakatulong po siya na magpalambot ng cervix. Nakatulong daw po siya na mag-open ng cervix. And aside po doon, syempre alam naman po natin na yung pineapple is mayaman din po sa vitamin C, which is good for immunity. And then, exercise. Sa exercise po, ang una ko pong ginawa is walking. Nag-start po ako ng 7 months po ako. Pero hindi pa po ako masyadong naglalakad-lakad doon kasi 7 months pa lang. Baka naman mamaya is masyado tayong mapaagang manganak. So, hindi pa po ako talaga masyadong naglalakad-lakad. Pero nag-start po ako noon. Kumbaga, moderate walking lang. And then, pagtungtong ko po sa 36 weeks, then nung kabuanan ko na, yun na po talaga yung as in todo lakad na po ako. Sa umaga, paggising ko, is iniikot ko po yung bahay namin. Mababa po ako sa kusina, naglalakad po ako sa gilid ng bahay, and then umaakyat po ako sa hagdan sa sala, then iikot po ulit ako pababa sa kusina, then paulit-ulit po yun, siniikot-ikot ko lang po yung bahay. Every morning is 30 minutes, kung minsan lumalampas pa ako ng 30 minutes. Basta yung kaya po ng katawan ninyo. Pakiramdaman po ninyo yung katawan ninyo. Kung hindi nyo na po kaya is stop na po tayo. Huwag po natin abusuhin yung katawan natin. And kung kailangan magpahinga is
take rest po. So yung ako noon, pinapakiramdaman ko siya. Hanggat kaya ko pa po is naglalakad-lakad ako. Sabi ko dapat 30 minutes lang, pero lumalampas po ako pag inaorasan ko siya. And then sa hapon, ganun po ulit sa hapon. Ikutin ko po ulit yung bahay, sa gilid ng bahay, bababa ng hagdan, paulit-ulit po. And then, sa mall po, pag mag-grocery, sumasama ako noon. Siyempre, kapag sa mall, maglalakad-lakad ka. Yon, sumasama po akong mag-grocery. And yung other exercise po na ginawa ko is squat. Yung squat naman po, ginawa ko po siya nung kabuanan ko na siya. Kasi kapag hindi mo pa po kabuanan, parang maaga kang nag-squat. Hindi rin naman daw po yun makakatulong kasi hindi naman daw po bababa si baby kahit pag hindi mo pa siya kabuanan. Aside sa squat, ang iba ko pa pong exercise na ginawa is lunge and side leg raise. Yun. Bali, ang ginagawa ko po is nag-music ako, nagpi-play po ako ng music. And yung music is yung nakakasayaw. Yung pangsayaw talaga ng music, para ganahan ka na mag-exercise. So, sinasabay ko po yung exercise doon sa music. Pero bago pa ako mag-exercise is gaya ng mga regular na nag-exercise, before ka mag-start is warm up. Warm up muna para hindi sumakit yung katawan. Then after warm up, umpisan ko po siya sa side leg raise, tapos lunge, tapos squat, and then maglalakad forward, maglalakad backward. Ginagawa ko po siya 30 counts every exercise. Then pagkatapos nun, ulit ako. Side leg raise, lunge, squat, walking, gano'n, hanggang matapos po yung music. So everyday ko pong ginagawa yon. Minsan sa gabi, ginagawa ko rin siya. And I think nakatulong po talaga sa akin. Malaking tulong po talaga sa akin yung exercise. Kasi nung kay Kuya Bray noon, hindi rin po ako nahirapan na mag-labor. Kay Kuya Bray noon is nagli-labor na ako. Nagluto pa po ako ng miswa kasi nag-crave pa po ako. Pinapagalitan na ako ng mama ko. Manganak ka na, ganyan-ganyan pa. Kumain pa ako konti lang. Yung labor po is yung totoo pong labor kasi may tinatawag na false labor. Yung false labor daw po kapag hihilab yung tiyan mo pero hindi tuloy-tuloy. False labor pa po yan. Pero kapag yung contraction is every 5 minutes na. So nung naurasan ko na every 5 minutes na humihilab yung tiyan ko, sabi ko ito na yon. Ito na yung totoong labor. Yun daw po yung totoong labor kapag every 5 minutes na yung paghilab ng tiyan. And then, kay Chloe noon is dapat magma-maternity leave ako Monday. So, Friday, last endorsement ko doon sa work ko. And then, sabi pa ng ka-team ko is, biniro pa niya ako na, ma'am, tapusin mo muna yung endorsement mo sa akin. Pag tapos ka nang mag-endorse, saka ka manganak. So, natawa ako and then, message ko sila. Kasi, Friday, yun nga yung last endorsement ko. And then, Saturday morning, 9:20 AM, nanganak ako. So, gabi po noon is, ang nararamdaman ko is parang natatay ako. Alam niyo po yung masakit yung tiyan, na masakit yung puson, yung parang dinidysmenorrhea. Ganun po yung pakiramdam ko. And parang natatay ako. So, madaling araw is, lumabas pa ako, nag-CR, kasi akala ko napupup ako. Pero pagpasok kung CR is walang lumabas, din natulog ulit ako. And then, si Habi, Friday night, is uwi siya niyan. Sabi ko sa kanya, libre mo naman ako ng Samji. Kasi sa amin, hindi ko po alam kung gano'n din sa ibang probinsya or ibang lugar. Pero sa amin, pagkapanganak mo po, is may mga pagkain ka, marami kang pagkain actually, na bawal kainin. So, isa na nga daw po doon yung langka, mga malalamig na pagkain, at iba pa. So, since 1 month ako na maraming bawal kainin, magpapasko pa naman noon kasi nga December yung kabuanan ko. And then, mag-New Year. Parang ang lungkot naman kapag hindi ako makakain ng ibang pagkain. Sabi po kasi 1 month daw nang pwede ko lang kainin is sabaw na may luya. Imagine naman ninyo na 1 month na ganun yung kakainin ko. So, diba parang ang lungkot.
So, sabi ko, bago ako manganak, ilibre naman niya ako ng Samji. So, Samji na ako. Umaga po sana noon, Saturdays, magsa-Samji kami. Kaso, umaga, nung nasa CR po ako, so akala ko na pupulit ako, maliligo na ako. Is nakita ko po yung panty ko na meron na siyang mucus na may dugo na. So, lumabas ako, sabi ko, manganganak na ako. So, yung Samji ko is naudlot. Yung Samji ko is hindi na natuloy. Kasi nga manganganak na ako. So, si Habi, tinawag niya si tita niya. Yung tita kasi niya is nurse, and then in-IE ako. Pagka-IE sa akin is nasa 5 cm na ako. And then, tumatawa pa ako. Sabi ko, manganganak na ako. Natatawa ako kasi yung Samji na pinakahintay-hintay ko is hindi natuloy. So, magsa-Samji na sana ako kaso manganganak na ako. Yun, naligo na ako agad. So, pinapagalitan na ako. Bilisan ko na daw kumilos, sabi ni mama ko. Kasi baka manganak na ako. So, yung gamit ko ng time na yon is naka-prepare na siya. Before po ng due date ko, before ng kabuanan ko, is prepared na po lahat ng gamit namin ni baby. So, ako na lang po talaga yung kulang noon. Naligo po ako noon, and then nagbihis, and then umalis na kami. And may picture pa po ako nung papunta kaming lying in. Sa lying in lang po ako nanganak kasi yung tita po ni Habi is meron po silang lying in. So, sila po yung nagpanak sa akin, mga tita po niya. And yung picture po nung papunta kaming lying in, nung chinek ko po yung time is 8:43 AM. So, pagdating ko po sa lying in, pinakuha na po sa akin yung gamit ni baby. Pumasok na po ako sa delivery room. Then sabi ko nga, manganganak na ako. Tumatawa pa ako. Tapos yun po, may video din po nung nanganak ako. And sa video po nung nanganak po ako, ang oras po is 9:20 AM. Dalawang tita po niya yung nagpanak sa akin. Ganun po kabilis lahat. And hindi po talaga ako nahirapan. So, thank you po kay Lord. And, other tips pa po na mabibigay ko is kausapin po natin si baby. So, importante po na kausapin natin si baby kasi kahit nasa tiyan pa po sila is nakikinig daw po sila sa atin. So, nung ako po noon is kinakausap ko sila. Si Braynan, kinausap ko noon. And then si Chloe, kinakausap ko po sila. Sinasabi ko po na, anak, huwag mong pahirapan si mama kapag manganganak na, lumabas ka na agad. Pag iri ni mama, ilang iri lang, lumabas ka na agad. Huwag mong papahirapan si mama kasi excited na akong makita ka, excited na kaming makita ka. So, lumabas ka na agad. And sa tingin ko is nakikinig naman po talaga sila kapag kinakausap natin kasi kay Brain noon, nung kinakausap ko siya, sumisipa-sipa siya. And ganun din po kay Chloe. Pag hinahawakan ko po yung tiyan ko, kinakausap ko, sumisipa-sipa po sila. And last po na mapapayo ko at pinaka-importante is magdasal po tayo. Kasi pag-pray po natin, nagabayan tayo sa pagbubuntis natin hanggang sa manganak tayo. Pag-pray po natin na wala pong diferensya si baby and healthy po siya. And ipag-pray din po natin na magkaroon po tayo ng safe delivery. Ito po si Chloe nung nanganak ako sa kanya noong December last year. So, yun po yung mga ginawa ko nung buntis ako hanggang sa mga anak. And sana po nakatulong po tong video na to.
And sa mga mami po dyan na nabuntis ngayon and malapit ng mga anak or kabuanan na, is kaya niyo po yan mga mami. Sundin lang po ninyo yung mga sinabi ko dahil nag-work po siya sa akin. So baka mag-work din po sa inyo. And hoping and praying po for your safe delivery din. So, thank you po sa inyong lahat. And sa mga bago pa lang po dito, hello po, welcome. And please subscribe po. And kung gusto po ninyong ma-notify sa next upload ko, please click the notification bell. Thank you po ulit.